Sa loob ng 18 taon, tiniis niyang mamuhay bilang isang palamuti lamang sa pinakamayamang pamilya ng mga chaebol sa Korea. Ang manugang na si In-suk ay inapi at inalisan ng lahat ng karapatan ng kanyang biyanang babae nang pumanaw ang kanyang asawa. Hindi pa roon nagtapos, ang malamig na chairwoman ay nagplano pang ipasok siya sa isang mental hospital upang maagaw ang kanyang mga ari-arian. Ngunit hindi inaasahan ng makapangyarihang babaeng iyon na ang malupit na paghihiganti ng tila mahinang manugang ay nagsisimula pa lamang. Nagsimula ang kwento 15 taon na ang nakalipas, nang lihim na sinuportahan ni In-suk ang isang binatilyo. Sa kasalukuyan, ang batang iyon ay isa ng kilalang piskal sa Korea, kaya determinado si In-suk na bawiin ang lahat ng nararapat sa kanya. Bilang pangalawang manugang ng pamilya Jia, sa paningin ng iba ay isa siyang perpektong dekorasyon. Ngunit walang nakakaalam na ang kanyang katayuan sa bahay ay mas mababa pa kaysa sa isang katulong. Pinagbawalan pa siya ng biyenan na gamitin ang kanyang tunay na pangalan, kaya sa loob ng 18 taon ay tinatawag lamang siya sa isang palayaw. Palagi rin siyang binabantayan araw at gabi. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, mayroon siyang asawang tunay na nagmamahal sa kanya. Isang araw, iminungkahi ng kanyang asawa na tumakas sila upang makalaya siya mula sa kontrol ng kanyang ina. Handa siyang iwan ang lahat para sa kanyang asawa. Ngunit hindi niya alam na matagal nang natuklasan ng biyenan ang kanyang plano. Habang bumabalik siya sakay ng helicopter upang sunduin si In-suk, nasangkot siya sa isang snowstorm. Agad na natanggap ng biyenan ang masamang balita. Nakatayo ang buong pamilya sa labas ng ospital habang pinapanood ang kanyang anak na tuluyang mawalan ng buhay. Sa pagkakataong iyon, hindi alam ng biyenan ang gagawin. Biglang tumunog ang telepono ng kanyang anak at nang tingnan niya, si In-suk ang tumatawag. Doon lalong tumindi ang galit niya sa manugang. Sa libing ng ikalawang anak, nawalan ng malay si In-suk dahil sa labis na dalamhati. Inutusan ng biyenan na ilabas siya, ngunit hindi nila napansin na may isang espesyal na panauhin sa mga dumalo. Ang misteryosong lalaking iyon ay hindi mapigilan ang kanyang galit. Dinurob niya ang baso dahil sa kanyang paningin, si In-suk ay isang anghel. Lumaki si Jun sa isang ampunan at minsang napagbintangan ng direktor ng isang krimen. Mabuti na lamang at nakilala niya si In-suk. Tinulungan siya nitong makakuha ng abogado at lihim na sinuportahan ng pera. Pagkalipas ng 15 taon, si Jun ay naging isang mahusay na piskal. Bawat buwan, bumabalik siya sa ampunan bilang voluntaryo dahil inaasahan niyang muling makita ang anghel na tumulong sa kanya. Akala ng lahat ay marangya ang buhay ni In-suk, ngunit ngayon lamang nalaman ni Jun ang tunay niyang kalagayan, isang buhay na puno ng kahihiyan. Nang masaksihan niya ang nangyayari sa bahay ng pamilya Jia, nagpa siya siyang oras na upang suklian ang kabutihan ni In-suk. Sa isang makapangyarihang pamilya, hindi basta-basta makakaligtas ang isang tao nang walang taktika. Sa loob ng 18 taon, inapi si In-suk ng kanyang biyenan. Ngayon na wala na ang kanyang asawa, wala nang pumipigil sa biyenan. Kinuha nito ang kustodya ng kanyang anak at inalok siya ng 2 bilyon kapalit ng pagtarikod dito. Kung tatanggi siya, wala siyang makukuha. Sa unang pagkakataon, tumanggi si In-suk. Hindi niya alam na narinig ito ng kanyang anak. Nang mag-isa na sila, ipinangako niyang hindi niya ito iiwan, ngunit laking gulat niya nang hikayatin siya ng anak na tanggapin ang pera at umalis. Sinabi nito na walang pagmamahal sa bahay na iyon at balang araw ay babalikan siya kapag wala na ang lola nito. Doon napaiyak si In-suk. Ngunit hindi pa yon ang pinakamasama. Nang malaman ng biyenan ang kanyang pagtanggi, nagpa siya itong gamitin ang huling paraan, ipakita si In-suk bilang isang taong may sakit sa pag-isip. Pinatawag nito ang doktor upang suriin siya. Itinanong kung nakakaranas siya ng delusyon o insomnia. Nalito si In-suk habang patuloy na pinaplano ng biyenan ang kanyang pagbagsak. Kinabukasan, pinauwi siya mula sa ospital at pinagbintangang gumastos ng malaking halaga sa sugal at pamimili. Gagamitin ito bilang ebidensya upang ideklarang wala siyang kakayahang magdesisyon para sa sarili. Kapag nangyari yon, mawawala sa kanya ang lahat ng ari-arian. Samantala, nagsimula na rin kumilos si John matapos ang libing, sinimulan niyang imbestigahan ang pamilya Jia at mabilis niyang natuklasan ang plano ng biyenan. Bilang isang mahusay na piskal, kinuha niya ang kaso ng grupo. Nakipagkita siya sa biyenan dala ang sensitibong impormasyon, ngunit hindi siya humingi ng kapalit, bagay na lalong ikinapagtaka nito. Ngunit ng gabing iyon, may kakaibang nangyari. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang may gumalaw sa kanyang mga gamit. Tinawag niya ang kanyang kaibigan upang siya satin at doon nila natuklasan ang isang nakatagong listening device. Pagkatapos nito, humiga si Jun sa kama. Marahan niyang hinaplos ang kanyang stuffed toy na oso. Ito ang mismong regalong dinala ni In-suk sa kanya 15 taon na ang nakalipas. Noong piyansahan siya ni In-suk upang makalabas sa detensyon, hindi siya nito kailanman pinagdudahan. Si In-suk ang nag-ahon sa kanya mula sa kailaliman. Mula noon, nagsimula siyang magsikap at mag-aral para kay In-suk. Dahil sa tulong nito, inialay niya ang 15 taon ng kanyang kabataan upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Sa wakas ay nahulaan din ni Madam Gong ang tunay na layunin ni Jun na laman niya sa pagsisiyasat na si Jun ay lumaki sa ampunan. Wala itong makapangyarihang pamilyang sasandalan, kaya maraming mayayamang angkan ang tumanggi sa kanya. Dahil dito, naniwala si Madam Gong na ang tunay na pakay ni Jun ay makapasok sa Jia Group. Iniisip niyang walang piskal ang makakatanggi sa napakalaking tukso ng pamilyang iyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda at siguraduhing maalagaan ng mabuti si Jun. Inaasahan niyang, sa tapang ni Jun, maaari itong maging mahalagang haligi ng Jia. Ngunit hindi niya inakalang kabaligtaran ang mangyayari. Ang unang atas ni Madam Gong kay Jun ay manipulahin si In-suk upang maideklarang wala itong legal na kapasidad at sa gayon ay tuluyang mawala ang karapatan nito sa mana.
Ang chairwoman na may hawak ng daan-daang bilyong won ay gustong ipasok si Insuk sa mental hospital. Ngunit hindi niya alam na ang manugang na nagtiis ng hindi mabilang na pang-aapi sa loob ng 18 taon ang siyang magpapagsisi sa buong pamilya niya. Nang balak pa lamang ni Madam Gong na gumamit ng pera upang kumuha ng sikat na abogado, ipinasa na niya kay John ang gawaing ipasok si Insuk sa mental hospital. Hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Sa oras na yon, mag-isang pumunta si John sa silid ni Insuk. Nagtagpo ang kanilang mga mata at labis na nagulat si Insuk. Doon niya napagtantong si John pala ang taong lihim niyang sinuportahan sa loob ng 18 taon. Kahit inaapi siya ng pamilya, hindi tumigil si Insuk sa pagtulong sa iba. Linggo-linggo, kumukuha siya mula sa sarili niyang gastusin upang tumulong sa kapwa, at si John ang pinakamalaki niyang ipinagmamalaki. Tinanong ni Insuk si John kung bakit ito naroon at hinikayat niya itong umalis kaagad. Ngunit tahasan nitong sinabi na binitiwan na niya ang kanyang posisyon bilang piskal. Opisyal na siyang naging abogado ng Jia Group upang iligtas si Insuk. Habang ipinapasa ni Insuk ang mga gawain sa mayordomo, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakakagulat na sabay ring tumunog ang telepono ng mayordomo. Doon napagtanto na maging ang telepono ni Insuk ay mahigpit na binabantayan. Noon lamang lubos na naunawaan ni Jun ang katotohanan. Sa paningin ng iba, namumuhay na parang anghel ang manugang ng pamilyang Jie, ngunit sa loob ng bahay ay tinitiis niya ang sunod-sunod na madidilim na araw. Paglabas pa lamang ng silid, hindi na mapigil ni Jun ang kanyang galit. Kahit ano pa ang maging kapalit, determinado siyang protektahan ang kanyang tagapagligtas sa pagkakataong ito. Nagsimula siyang mangalap ng ebidensya kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa ampunan. Masusi nilang sinuri ang lahat batay sa schedule ni Insuk. Samantala, nagte-text si Insuk upang iulat ang kanyang kalagayan ayon sa utos ng mayordomo. Kamakailan ay ikinulong siya sa bahay at hindi pinapayagang lumabas, kaya hindi siya makadalo sa kanyang regular na mga gawaing kawanggawa. Napansin ito ng mga malalapit niyang kaibigan at tumawag sila upang kumustahin siya. Walang nakakaalam na ang mga tawag na ito pala ang alas ni Insuk. Sa mismong oras na yon, naharap ang Jia Group sa isang matinding krisis. Ang pangyayaring ito ay may kinalaman sa mismong kaligtasan ng kumpanya. Sinimulan ni Madam Gong ang isang komprehensibong reforma at kailangan niya ang suporta ng gobyerno. Sa simula ay maayos ang lahat, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Sa pangkalahatang halalan, biglang nanguna si Konsehal Yi, handa na siyang mahalal bilang susunod na mataas na opisyal, ngunit masamang balita ito para sa Jia Group. Ang ama ni Konsehal Wu ay dati palang mataas na executive ng Jie, ngunit dahil nasangkot ito sa isang usapin ng korupsyon, tinapos nito ang sariling buhay. Dahil dito, matindi ang galit ni Konsehal Wu sa Jia Group. Sa puntong iyon, pinipon ni Madam Gong ang lahat ng mga manugang at anak na babae sa pamilya upang bigyan ng isang misyon. Kailangan nilang lapitan si Madam Jin, ang asawa ni Konsehal Yi. Kapag napapayag nilang tanggapin ni Madam Jin ang pondong suporta, ituturing natapos ang misyon. Ngunit kilala si Madam Jin bilang isang napakatapat na tao. Ang palayaw sa kanya ay Madam tumatanggi dahil palagi niyang tinatanggihan ang suhol. Lahat ng nagdadala ng pera sa kanya ay nabibigo. Ipinahayag ni Madam Gong na sinumang makakakumpleto ng misyong ito ay magiging pangkalahatang direktor ng Jade Club. Ang posisyong ito ay may kapangyarihang kontrolin ang lahat ng mga subsidiary company. Sa oras na yon, nakaupo sa tabi si John, bigla niyang naalala ang nangyari kahapon. May ilang missed calls sa telepono ni Insuk mula kay Madam Jin. Nangako si Madam Gong sa mga manugang na ang sinumang matagumpay na makapagbibigay ng 5 bilyon kay Madam Jin ay kanyang itataas sa posisyon. Nang marinig ito, naging labis na sabik ang lahat. Pagkalabas pa lamang ng kumpanya, agad na isinama ng bunsong manugang na si Kidung ang kanyang asawa upang hanapin ang kanyang ama. Ang ama niya ay nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Nakiusap si Kidung sa kanyang ama na tulungan siya dahil nais niyang makontak si Madam Jin bago si Yoni. Sa tulong ng koneksyon ng kanyang ama, matagumpay na nakipagkita si Kidung kay Madam Jin. Masigla siyang umiti at saka naglabas ng isang tseke. Pagkatapos nito, mahinahong inilagay niya yon sa kahon sa tabi ni Madam Jin. Ipinaliwanag pa niya na naglagay siya ng isang tiket sa loto sa loob bilang pampaswerte. Matapos gawin yon, mayabang na umalis si Kidung. Tiwala siyang siya na ang nagwagi. Sa pag-alis niya, nasalubong niya si Insuk at ang panganay na hipag na si Han Jin na kararating pa lamang. May pagmamataas silang tinukso ni Kidung at sinabing nahuli sila ng isang hakbang. Ngunit alam ng lahat sa pamilya na si Kidung ang pinakakulang sa pagiging maingat at pino. At gaya ng inaasahan, agad siyang pinagalitan ng husto ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nakatanggap si Madam Gong ng isang hindi pirmadong liham na naglalaman ng paratang na ang Jia Group ay nagsuhol sa isang opisyal ng gobyerno. Ang nagsumbong ay direktang ipinadala ang liham sa tanggapan ng piskalya. Mabuti na lamang at ang tumanggap nito ay tao rin ng pamilya Jia, kaya lihim nitong ibinalik ng buo ang liham kay Madam Gong. Nang makita niya na eksaktong nakasaad sa liham ang halaga ng pera, agad niyang nahulaan na ang may kagagawan ay isang taong mula mismo sa loob ng bahay. Napatingin siya ng may pagdududa kina Yoni at Han Jin. Sa mismong sandaling iyon, nagdala ang mayordomo ng isa pang liham. Sa loob nito ay ang tiket sa loto na nagkakahalaga ng 5 bilyon na ibinigay ni Kidung noong nakaraang araw. Tumawag si Madam Jin at mariing ipinahayag na hindi siya tatanggap ng anumang bagay mula sa Jia. Wala pang kamalay-malay si Kidung sa nangyari. Masaya pa siyang nagtungo sa kumpanya upang makipagkita sa kanyang biyenan. Sigurado si Kidung na ipinatawag siya ni Madam Gong upang gantimpalaan. Ngunit pagsungaw pa lamang niya sa pintuan, agad siyang sinalubong ng matinding galit ng kanyang biyenan. Natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka siya dahil malinaw namang tinanggap ni Madam Jin ang regalo noong gabi.
Sa puntong iyon, pinaghinalaan pa rin ni Kidum na si Yonei ang sumulat ng liham ng pagsusumbong. Labis ding nababahala si Madam Gong dahil ang papel at wax seal na ginamit sa liham ay pawang mula sa mga gamit sa loob ng kumpanya. Pinilit niyang alamin kung sino ang may gawa nito. Ngunit hindi niya alam na si John, na nakaupo sa tabi niya, ay alam na ang buong katotohanan. Noong nakaraang araw, si John ang gumawa ng isang huwad na liham. Ngunit ang liham na isinulat niya ay hindi isang sulat ng pagsusumbong. Buong puso niyang nais iligtas si Insuk mula sa mental hospital. Sa kanyang pagsisiyasat, natuklasan niyang may koneksyon pala si Insuk kay Madam Jin at higit pa roon, magkaibigan ng dalawa. Kaya ginaya ni John ang sulat kamay ni Insuk at inayos ang isang pagkikita nila ni Madam Jin. Pagkatapos, isinaayos din niyang makipagkita si Han Jin kay Madam Jin. Ginawa niya iyon upang ibunyag ang kaawa-awang kalagayan ni Insuk. Ngunit kahit si John ay hindi inaasahang si Insuk mismo ang tunay na sumulat ng mahiwagang liham ng pagsusumbong. Ang anghel na palaging nagpapakitang mahina ay siya pala mismong nasa likod ng lahat. Mas nakakagulat pa rito, ang mayordomong laging nagbabantay kay Insuk ay tunay palang pinakamalaking kapanalig nito. Sa oras na yon, nakatayo si Insuk at nakatanaw sa labas ng bintana. Tahimik siyang naghihintay na lumitaw ang kanyang pakay. Dumating si Madam Jin ng personal sa mansyon ng pamilya Jia. Nang makita ito ni Madam Gong, nakaramdam siya ng sabay na tuwa at pag-aalala. Hindi niya lubos maisip na kamakailan lamang ay balak pa niyang ipasok ang kanyang manugang sa mental hospital, ngunit ngayon ay ang asawa ng isang makapangyarihang konsehal ang kusang pumunta upang dalawin ang kanyang manugang. Napatingin si Madam Gong ng tulala sa nasaksihan. Hawak niya man ang daan-daang bilyon, sabik man siyang makipagtulungan kay Konsehal Yi, napilitan siyang lubusang baguhin ang kanyang asal. Nang makita niyang malapit sina Madam Jin at Insuk, agad na naging magiliw si Madam Gong sa pagtanggap sa kanila. Inanyayahan niya ang dalawa sa salas ng mansyon, samantalang palihim naman siyang pumasok sa katabing silid. Kinuha niya ang telepono upang lihim na pakinggan ang kanilang pag-uusap. Gusto niyang malaman kung bakit ang manugang na ikinulong sa loob ng 18 taon ay kilala pala si Madam Jin. Lumabas na maraming taon na ang nakaraan, madalas gumawa ng kawanggawa si Insuk. Minsan niyang nailigtas si Madam Jin mula sa panganib at mula noon ay naging malapit silang magkaibigan. Ngunit sa loob ng napakaraming taon, hindi kailanman ibinunyag ni Insuk na siya ang asawa mula sa Jia Group. Sa puntong iyon, maraming pag-aalinlangan ang nasa isip ni Madam Jin. Naging mapagmatsyag siya at nangambang ang kanilang matagal ng pagkakaibigan ay isa lamang bitag ng Jia Group. Agad namang nagpaliwanag si Insuk na nagkakamali siya at kahit si Chairwoman Gong ay walang kaalam-alam sa kanilang relasyon. Nilinaw ni Madam Jin na walang problema sa pagkakaibigan nilang dalawa, ngunit matatag niyang sinabi na hindi niya hahayaang mahaluan ng personal na damdamin ang usaping may kaugnayan sa interes ng Jia Group. Pagkaalis ni Madam Jin, agad na nagtungo si Madam Gong kasama ang kanyang mga tauhan sa silid ni Insuk. Inutusan niya si Insuk na makipagtulungan at lapitan si Madam Jin na may layuning makuha ang kontrata ng kooperasyon para sa grupo. Ngunit ang karaniwang mahinhin at tahimik na manugang ay biglang lumaban. Humagulgol si Insuk at sinumbatan ang kanyang biyenan sa labis na kalupitang ginawa nito sa kanya. Kung hindi titinang mabuti, walang makapapansing umaarte lamang pala si Insuk. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabing malapit na siyang itapon ng pamilya at ipasok sa mental hospital. Wala na raw siyang lakas ng loob upang tumulong pa sa pamilya. Pagkarinig nito, napilitan si Madam Gong na umatras. Nangako siya na kung magtatagumpay si Insuk, hindi na nito kukunin ang karapatan sa pag-aruga sa kanyang anak. Binawi rin ni Madam Gong ang utos na ipasok si Insuk sa mental hospital. Ngunit hindi alam ni Madam Gong na ito pa lamang ang simula ng plano ni Insuk. Gayunpaman, nanatiling napakahirap ang kumbinsihin si Madam Jin. Mula nang umalis siya sa mansyon ng Jie, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ni Insuk. Sa tulong ni John, direkta nang tumawag si Insuk sa opisina ni Konsehal Yi. Nakiusap siya na iparating kay Madam Jin na naghihintay siya sa lobby sa ibaba, ngunit malamig lamang siyang binaliwala nito. Isinama ni Madam Jin ang kanyang asawa sa sasakyan at umalis. Dahil dito, nagtungo si Insuk hanggang sa bahay ni Madam Jin. Walang pakialam na sinabi ng kasambahay na wala sa bahay ang amo nito. Nang magsimulang lumakas ang pagbagsak ng nyebe, dali-daling nagdala ng payong ang driver upang masilungan siya. Pinayuhan nito si Insuk na sa loob na lamang ng sasakyan maghintay upang hindi siya ginawin. Ngunit kalmado lamang na tinanong ni Insuk kung titigil na ba ang nyebe kinabukasan. Sumagot ang driver na liliwanag na ang panahon bukas. Sinabi ni Insuk sa driver na mauna na itong umuwi. Samantalang siya ay nanatiling mag-isang nakatayo, nanginginig ang buong katawan sa gitna ng nagyayelong nyebe. Mula sa itaas, tahimik na minamasdan ni Madam Jin ang lahat, ngunit wala pa rin siyang balak bumaba. Makalipas ang mahabang oras, saka lamang nagmamadaling dumating si Jun nang makita niyang nagtitiis si Insuk sa lamig, nasaktan siya at pinayuhan niya itong sumuko na. Ngunit nang makita niyang nananatiling matatag si Insuk, pinili na lamang niyang tahimik na samahan ito at payungan siya. Ang pagpapatiis sa sarili ay laging huling paraan, ngunit kung minsan ay nagdudulot ito ng hindi inaasahang epekto. Buong magdamag na naghintay si Insuk at sa wakas ay naantig din si Madam Jin at nagpakita. Bagaman napakahirap, sa wakas ay pinapasok din siya sa bahay. Ngunit ang unang sinabi ni Madam Jin ay payuhan si Insuk na umuwi na. Tuwiran nitong sinabi na nalubog na sa putik ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang madamay sa maruming mundong ito ang isang taong malinis tulad ni Insuk. Ngunit napaluha si Insuk. Nang hihina niyang inamin na sa totoo lang, marumi rin siya. Nang gabing iyon, hindi rin nakatulog si Madam Gong sa kaisip. Pagsapit lamang ng madaling araw siya nakatanggap ng tawag mula kay Madam Jin.
Bumuntong hininga si Madam Jin at inaming sa huli ay napasuko rin siya ng pangalawang manugang ng pamilya Jia. Sa wakas ay nalagdaan din ang mahalagang kontrata ng kooperasyon. Hindi maisip ni Madam Gong kung ano ang sinabi ni Insuk upang mapapayag si Madam Jin. Kasabay nito, sa isang sulok ng lansangan, naglalakad si Han Jin nang biglang sumabit ang mamahalin niyang Amerikana na nagkakahalaga ng 2 milyon sa gilid ng isang basurahan. Naiinis siyang ilang ulit itong hinila ngunit hindi niya maalis. Sa sobrang galit, hinubad niya ang branded na Amerikana at inihagis na lamang iyon bago tuluyang lumakad palayo nang hindi lumilingon. Isang matandang babaeng namumulot ng basura ang nakakita sa eksenang iyon at natigilan na lamang sa kanyang kinatatayuan. Pagdating niya sa bahay, hindi pa rin humuhupa ang inis ng mapagmataas na dalagang iyon. Galit na galit niyang inihagis ang mga gamit sa sahig dahil may natuklasan si Han Jin na isang lihim. Ang ikalawang hipag pala nila, ang babaeng itinuring ng pamilya na mas mababa pa sa isang utusan, ay matagal nang umaarte lamang. Naramdaman ni Han Jin na para siyang isang hangal. Sa buong panahong iyon, ginagamit lamang pala siya ng isang taong itinuring niyang mababa. Hindi pa naman nagtatagal mula nang ang si Insuk, na inapi sa loob ng 18 taon, ay biglang naging tila ibang tao. At ngayon, siya pa ang nakatulong sa grupo upang makuha ang kontrata ng pakikipagtulungan kay Konsehal Lee. Ayon sa naunang usapan, si Han Jin sana ang itatalaga bilang bagong pangkalahatang direktor ng club. Ngunit bago pa man maipahayag ang resulta, isang malaking kaguluhan ang biglang sumiklab sa loob ng pamilya. Walang nakaalam na si Insuk ang nasa likod ng lahat ng ito. Batay sa pagkaunawa ni Insuk kay Madam Gong, alam niyang kung walang magiging aberya, hindi nito hahayaang maupo si Han Jin sa posisyon ng pangkalahatang direktor. Palaging nais ni Madam Gong na siguradong nasa kanya ang panalo. Tiyak na iisipin nitong masyado pang bata si Han Jin at wala pa itong kakayahang kontrolin ang buong sitwasyon. Sa huli, ibibigay pa rin nito ang posisyon kay Yone. Sa sandaling iyon, tinanong ni Insuk ang mayordomo kung handa na ang lahat sa panig ni Yone. Sinabi niyang kailangan nilang lubusang tapusin ang usapin tungkol sa huwad na liham ng pagsusumbong noong nakaraan upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Nang makapagdesisyon na si Madam Gong na siyon ang paupuin sa posisyon, isang mas matinding pangyayari ang muling sumiklab sa bahay. Bago pa man ang kasal sa isang makapangyarihang angkan, ang anak na babae ni Yone, na apo rin ni Madam Gong, ay nasangkot sa pagkalat ng isang sensitibong video. Sa video, makikitang nakikipaglaro ito sa ibang tao sa loob ng bathtub at mabilis itong kumalat sa internet. Nang makita iyon ni Madam Gong, naggitngit siya sa galit. Agad siyang nag-utos na kahit gaano pa kalaki ang gastusin, kailangang maibaba agad ang video. At kung hindi iyon magagawa, kailangan nilang suhulan ang lahat ng website na pinaglathalaan nito. Higit sa lahat, iniutos niyang dapat agad matukoy kung sino ang nagpakalat ng video. Kapag nahuli ang may sala, mabigat ang magiging parusa. Isang malakas na unos ang malapit ng dumaan sa buong pamilya Jia. Pinagsama ng mayordomo ang lahat ng kasambahay at ipinahalughog ang tirahan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pangunahing pinaghihinalaan sa sandaling iyon ay si Han Jin dahil kaagaw niya si Yone sa posisyon ng pangkalahatang direktor. Nagtipon-tipon ang lahat ng miyembro ng pamilya at tahimik na hinintay ang magiging anunsyo ni Madam Gong tungkol sa resulta ng paghahalughog. Isa-isa niyang sinuyod ang lahat ng malamig niyang tingin. Pagkatapos ay sinabi niyang ang paghahalughog na ito ay nagdala ng isang malaking sorpresa. Nakakita raw ang kanyang mga tauhan ng isang resibo ng courier. Iyon ang resibo ng pagpapadala ng liham ng pagsusumbong sa tanggapan ng piskalya. Ang mas mahalaga, ang resibong iyon ay natagpuan sa silid ni Yone. Bukod pa roon, nahanap din doon ang video ng kanyang anak na naglalaro sa bathtub. Pagkarinig nito, natigilan si Yon. Habang tahimik lamang siyang nasa bahay, bigla na lamang bumagsak sa kanya ang isang napakalaking kapahamakan. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magpaliwanag at iginiit na hindi naman siya baliw upang idamay pati ang sarili niyang anak. Sumagot si Madam Gong na wala pang pinal na resulta ang usapin at hindi siya magbibintang ng walang patunay. Eksakto namang pumasok noon ang panganay na anak na si Dongdui, galit na galit. Ipinagtanggol niya ang kanyang asawa at sinabing kung siyon niya ang may kagagawan, bakit nito iiwan ang napakalinaw na ebidensya sa sarili nitong silid. Sinumbatan niya ang kanyang ina at sinabing kahit hindi nito gusto si Yone ay maaari naman, ngunit dapat din itong kilalanin ang mga isinakripisyo ng babae. Sa pagkakataong ito pa lamang, napakarami ng bahagi ng shares ang isinuko nito. Ngunit nang kararating at kauupo pa lamang ni Dongjin, dumating si John na inutusan upang magsiyasat sa labas at nagbigay ng ulat. Tinanong agad ni Madam Gong kung sino ang may kagagawan. Malinaw na sumagot si Jun na ang salarin ay ang katulong na nagtatrabaho sa tirahan ni Han Jin. Agad nagbago ang mga mukha ni Nayon at ng kanyang asawa. Iginiit ni Yon na hindi maaaring ang katulong ni Han Jin ang may kagagawan dahil iyon ang pinakamasunuring utusan at siya ring lubos na pinagkakatiwalaan ni Han Jin. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang pinakamatinding bahagi ng pangyayari. Biglang pumasok ang mayordomo at ibinalitang inamin na ng katulong ang lahat, ngunit nakatakas na ito palabas ng bansa. Bago umalis, nag-iwan pa ito ng isang liham at hiniling na personal itong maibigay kay Madam Gong. Binuksan ni Madam Gong ang liham at matigas ang boses na hinarap si Han Jin. Nakasulat doon ang sumbong ng katulong na niloko lamang siya ni Han Jin. Gusto niyang malaman ni Madam Gong kung ano ba talaga ang ipinangako ni Han Jin sa katulong. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, lumabas sa liham na ipinangako raw ni Han Jin na mapapadiborsyo nito si Yon. Agad itong itinanggi ni Han Jin at mariing sinabing walang ganitong nakapangingilabot na usapan. Walang sinuman sa pamilya ang nakaasahang hahantong ito sa isang nakakagimbal na iskandalong yayanig sa buong angkan. Higit sa lahat, niwala silang ideya na sina Insuk at ang tapat na mayordomo ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito.
Ang susunod na hakbang ni Insuk ay ang pabagsakin ang isa pang malakas na kandidato para sa posisyon ng pangkalahatang direktor. Ngunit hindi sinasadyang natuklasan ni Hanjin ang napakalaking lihim ni na Insuk at Jun na anganib na ngayon si Insuk. Biglang tumayo si Madam Gong at walang habas na ibinuhos ang isang basong tubig sa mukha ni Insuk. Natuklasan na niya na ang ipinakikitang kahinaan at kawalan ng kakayahan ng kanyang manugang ay isa lamang balakayo. Ang manugang na ito ay lubhang ambisyosa. Gusto pa nga nitong maagaw ang posisyon ng pangkalahatang direktor ng JIT. At ang unang nakatuklas ng lihim na ito ay si Hanjin. Napansin ni Hanjin na ang pangalawang hipag niya at ang bagong dating na abogado ay parehong gumagamit ng isang natatanging simbolo sa mga libro. Kagagaling lamang sa pagpanaw ng kanyang pangalawang kuya nang biglang sumulpot si John, kaya nagsimulang maghinala si Hanjin kung anong lihim ang itinatago ng dalawa. Isa-isa niyang pinagdugtong ang lahat ng nangyari noon. Bigla siyang natauhan na si John pala ang maingat na nag-ayos ng lahat. Sa tuwing tila tinutulungan siya nito, sa huli si Insuk pa rin ang totoong nakikinabang. Doon niya naunawaan ang lahat. Napagtanto ni Hanjin na nahulog siya sa bitag ng dalawang ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Insuk ang dati niyang nakagawian. Bawat linggo, pumupunta siya sa ampunan upang gumawa ng mga card para sa mga bata. Ngunit hindi niya alam na palihim na sumusunod sa kanya si Hanjin. Nasaksihan mismo ni Hanjin ang simbolong iginuguhit ni Insuk at iyon ay eksaktong kapareho ng simbolong madalas makita sa mga aklat ni John. Sa mismong oras na iyon, nakatanggap si John ng isang agarang mensahe mula kay Insuk. Sinabi nito na tila naamoy na ni Hanjin ang tunay nilang pagkakakilanlan at pinapapunta siya roon agad. Ngunit pagpasok ni John sa silid, nakita niya si Hanjin na hawak ang telepono ni Insuk. Sa pagkakataong iyon, natiyak na nga ni Hanjin ang lahat. Nalaman niyang ang pangalawang hipag pala niya ang mismong taong lihim na tumulong at sumuporta kay John sa loob ng 15 taon. Si Insuk ang bumabay sa kanya mula sa pagiging isang napariwarang binata hanggang sa maging isang namumukod tanging piskal. Ngunit si Insuk rin ang nag-ayos upang makapasok si John sa loob mismo ng pamilya. Walang nakaalam kung bakit may layunin si John na maghiganti laban sa Ja Group. Naunawaan ni Hanjin kung gaano kabigat ang bagay na ito. Determinado siyang ipaalam ito sa kanyang ina. Alam niyang kapag nalaman ni Madam Gong ang buong katotohanan, sa tindi ng kalupitan nito ay tiyak na wawasakin nito ang dalawa hanggang sa ugat upang wala nang matirang panganib sa hinaharap. Hindi na rin katakataka kung palihim silang ipapatanggal nito. Dali-daling hinila ni John si Hanjin at hinarap siya. Tinanong niya kung bakit may karapatan ang pamilya Jia na yurakan ang isa't isa ng ganoon na lamang. Wala na ba talagang karapatan ang mga taong mababa ang katayuan na manindigan at lumaban para sa sarili? Ngunit marahas na inalis ni Hanjin ang kamay ni John, idineklara niyang ang pinakakinagagalit niya ay ang ginamit lamang siya bilang isang laruan. Iginiit niyang hindi siya isang puppet na maaaring galawin ng dalawa ayon sa gusto nila. Sa sandaling iyon, tumawag si Insuk sa mayordomo. Nahulaan niyang baka patungo na si Hanjin sa opisina ni Madam Gong, ngunit tiyak siyang sa pinakahuling sandali ay urong din ito at hindi makakapasok. At gaya ng inaasahan, tumigil na si Hanjin sa harap ng pinto. Sandali siyang nag-alangan saka tumalikod at umalis. Sinabi ni Insuk sa mayordomo na sa loob ng 18 taon niyang pagtitiis sa pamilya Jia, may isang katotohanang malinaw niyang naunawaan, kung minsan, ang taong nalinlang ang siyang nagdadala ng mas mabigat na kasalanan kaysa sa mismong nanlinlang. Sapagkat kapag nalaman ni Madam Gong na ang sarili niyang mga anak ay naloko at minanipula ng iba nang hindi man lang nila namamalayan, hindi siya magdadalawang isip na itapon ang mga ito ng walang awa. Nahulaan ni Insuk na ang susunod na hakbang ni Hanjin ay hukayin ang kanyang nakaraan pati na ang kay John, kaya inutusan niya ang mayordomo na maghanda upang harapin ito. Hindi nagtagal, galit na sumugod si Hanjin at inutusan ang mayordomo na agad imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol kay Insuk. Doon niya nalaman na dati palang nagtatrabaho si Insuk bilang receptionist sa Jia Group. 18 taon na ang nakalipas, aksidente niyang nailigtas ang dating chairman mula sa isang matinding atake ng hika. Dahil dito, naging personal secretary siya ng chairman at kalaunan ay opisyal na pumasok sa pamilya bilang pangalawang manugang. Matapos basahin ang impormasyong iyon, lalo pang naniwala si Hanjin na hindi ganoon kasimple si Insuk gaya ng ipinapakita nitong pagiging matiisin. Samantala, iniulat ng mayordomo ang sitwasyon kay Insuk at nagtanong kung ano ang susunod na hakbang ni Hanjin. Kalmadong sumagot si Insuk na anuman ang gawin ni Hanjin ay nasa loob na ng kanyang kontrol. Dati, kilala lamang si Insuk bilang isang api at pinahirapang manugang sa loob ng 18 taon, ngunit unti-unti siyang umakyat sa posisyon ng kapangyarihan. Tahimik siyang nagtiis sa loob ng napakahabang panahon at ngayon ay nagsisimula na ang kanyang paghihiganti. Sa mata ng malamig na pamilyang ito, walang puwang ang tunay na pagmamahal. Mula sa kwento ni Hanjin, nalaman ni Jun ang mapait na nakaraan ni Insuk. Mula pa nang pumasok siya sa pamilya, tiniis na niya ang lahat ng uri ng pang-aapi. Hindi pa man nagtatagal matapos niyang manganak, marahas na inagaw ni Madam Gong ang kanyang sanggol. Ito ay dahil sa kakaibang patakaran ng pamilya na nagbabawal sa mga babae na magpasuso. Ngunit ipinaglaban ni Insuk ang karapatang alagaan ang kanyang anak, kaya sa galit ni Madam Gong, ikinulong siya nito. Hindi mapigilan ni Jun ang kanyang galit at sinabing nakakatawa at walang katwiran ang dahilan na iyon, isang ina na gustong magpasuso ay ikinukulong. Ipinaliwanag ni Hanjin na para kay Madam Gong, ang pagpapasuso ay sisira sa katawan ng babae. Para sa kanya, ang manugang ay hindi isang ina kundi isang bagay lamang na magsisilbi sa kanyang anak. Idinagdag pa ni Hanjin na ang tunay na dahilan ay nais ni Madam Gong na magkaroon ng ganap na kontrol sa kanyang apo. Samantala, sinimulan na ni Insuk ang kanyang plano. Sa loob ng mahigit 10 taon, lingguhan siyang gumagawa ng kawanggawa,
kaya nakabuo siya ng matibay na koneksyon sa mga asawa ng mga makapangyarihang tao sa politika at negosyo. Sa puntong ito, dala niya ang isang detalyadong listahan ng mga kilalang kababaihan at nakipagkita kay Madam Jane. Nangako siyang dadalhin ang mga makapangyarihang taong ito upang suportahan ang kampanya ni Konsehal Lee. Dahil sa alok na ito, labis na natuwa si Madam Jane. Hindi pa man ganap na naipapatupad ang plano ni Insuk, kusang lumapit si Han Jin. Diretsahan nitong sinabi ang kanyang kondisyon. Kung ayaw ni na Insuk at Jun na ilantad niya ang kanilang lihim, kailangan nilang tulungan siyang makuha ang posisyon ng pangkalahatang direktor ng J Club. Inatasan niya si Insuk na gamitin ang koneksyon nito kay Madam Jin upang itaguyod ang kanyang pag-angat. Ngunit nakakaawa ang kayabangan ni Han Jin dahil hindi pa rin niya nakikita ang tunay na ambisyon ni Insuk. Sa maingat na pag-aayos ni Insuk, nagsimulang samahan ni Han Jin si Madam Jin sa maraming mahalagang okasyon. Sa huli, pumayag si Madam Jin na magkaroon ng ganap na kooperasyon sa J Group. Nagkataon na sa araw din iyon, bahagyang binanggit ni Madam Jin kay Madam Gong ang tungkol sa nominasyon para sa posisyon ng pangkalahatang direktor. Pumasok sila sa isang pribadong silid upang mag-usap. Samantala, nagtipon ng buong pamilya sa labas at sabik na naghintay sa magiging desisyon. Hindi nagtagal, lumabas si Madam Gong ng may otoridad. Sa sandaling iyon, kampante si Han Jin na nasa kanya na ang tagumpay. Kasabay nito, tahimik na pumasok si Insuk. Malakas na ipinahayag ni Madam Gong na ang magiging pangkalahatang direktor ay si Yone. Pagkarinig nito, nabigla ang lahat. Ipinasa ni Madam Gong ang kapangyarihan kay Yone. Napatulala si Han Jin at nagtataka kung iyon ba talaga ang naging resulta ng usapan ng kanyang ina at ni Madam Jin. Ngunit minamaliit pala ng lahat ang lalim ng plano at ganap na kapangyarihan ni Madam Gong. Pagkatapos, inutusan niya si Insuk na maghatid ng babala kay Madam Jin. May panunuyan niyang sinabi na isang tagalabas lamang si Madam Jin at nangangarap pa itong makialam sa paghirang ng pangkalahatang direktor ng J Club. Para sa kanya, isa lamang itong ilusyon. Ipinahayag pa niya na sino ba si Madam Jin upang asahang makokontrol ang bahagi ng pamilya. Dahil sa matalim na pananalita ni Madam Gong, muling nabalot ng katahimikan ang buong silid. Lahat ay lihim na nagtataka kung paanong ang isang taong mababa ang katayuan tulad ni Insuk ay nagkaroon ng lakas ng loob na mangarap na umangat sa kanila. Sa gitna ng tensyon, isang malaking pangyayari ang muling sumiklab. Dali-daling pumasok ang punong abogado ng pamilya upang mag-ulat ng isang kagyat na balita. Ayon sa kanya, mabilis na kumakalat sa internet ang impormasyon tungkol kay Insuk. Inilalantad ng balita na ang pangalawang manugang pala ang misteryosong taong lihim na sumuporta kay John sa loob ng 15 taon. Sa wakas, nabunyag na ang lihim na relasyon nina Insuk at John. Isang matinding labanan ng talino at kapangyarihan ang nagaganap sa loob ng pamilya. Ang tunggalian sa pagitan ng biyenan at manugang sa isang makapangyarihang pamilyang chaebol sa Korea ay mas malupit at mas kapanapanabik pa kaysa sa mga intriga sa loob ng palasyo. Agad na iniutos ni Madam Gong na ikulong si Insuk at ang batang abogado sa isang silid. Natuklasan niya na ang abogadong siya mismo ang kumuha ay ang taong lihim na sinuportahan ng kanyang manugang sa loob ng 15 taon. Ngayon, si Jun ay isa ng kilalang piskal at ginamit ang perpektong pagpapanggap upang makapasok sa mataas na pamunuan ng J Group nang walang nakakaalam. Labis ang galit ni Madam Gong at hindi niya maunawaan kung anong uri ng plano ang binabalak ng kanyang manugang. Samantala, matapang na nakipagtalo si Jun kay Madam Gong. Tinanong niya kung ano ang mali sa pagtulong ni Insuk sa kanya. Kasalanan na ba ang tumulong sa kapwa? Mariing sinabi ni Madam Gong na sa loob ng kanilang bahay, siya ang batas. Ang sinumang sumuway sa kanya ay itinuturing na lumalabag sa batas. Iniutos niya na ipasara ang lahat ng balita tungkol kay Insuk at nagbabala na kahit isang salita ay hindi dapat lumabas. Ngunit sinabi ng kanyang tauhan na huli na ang lahat. Matagal nang inihanda ni Insuk ang hakbang na ito. Sa mismong press conference, nakipag-ugnayan siya kay Madam Jin na hayagang nagpuri sa kabutihang loob ni Insuk sa loob ng 18 taon. Ibinunyag nito na si Insuk ay tahimik na tumulong sa maraming tao, aktibong kasali sa 18 iba't ibang organisasyon ng kawanggawa, nag-alaga ng 10 ulilang bata, at maging si Jun ay siya mismo ang gumabay upang maging isang mahusay na piskal. Dahil sa impluwensya ni Madam Jin, naging parang isang banal na anghel si Insuk sa paningin ng publiko. Ngunit habang lalo siyang nagliliwanag sa labas, lalo namang nagangalit sa galit si Madam Gong. Ang pangyayaring ito ay tumama ng diretsyo sa kanyang pride. Sinisi niya ang sarili dahil sa labis na pagpapalampas at iniisip na sana ay pinaalis na niya si Insuk noon pa man. Alam ni Madam Gong na ginamit ni Insuk si Madam Jin upang ilantad ang lahat at lumikha ng presyon. Layunin nitong gamitin ang opinyon ng publiko upang pilitin siyang ibigay ang posisyon ng pangkalahatang direktor. Ngunit bilang isang tuso at makapangyarihang babae, hindi siya basta-basta susuko. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Iniutos ni Madam Gong na patuloy na ikulong sina Insuk at Jun. Sinabi niyang pagkalipas ng 3 araw, ipapatapon niya ang dalawa sa ibang bansa upang tuluyan silang mawala. Pagkatapos nito, ipinatawag niya si Insuk sa kanyang silid. Hindi niya binanggit ang isyu ni Insuk kundi si Madam Jin. Nagulat si Insuk. May malamig na ngiti si Madam Gong at ipinahayag na kayang bilhin ng pera ang lahat. Sinabi niyang nakatanggap na ng malaking pondo si Konsehal Lee mula sa J Group kaya nasa kanilang kamay na ang kapangyarihan. Nagbanta siya na kung gugustuhin niya, kaya niyang pabagsakin si Konsehal Lee sa halalan. Tinitigan niya ng matalim si Insuk at ipinaalala na ang pinakamatibay nitong sandigan ay unti-unti nang nabubulok. Pagkatapos nito, ibinato ni Madam Gong ang pinakamalupit na parusa, ang pag-atake sa pinakamahina nitong bahagi, ang kanyang anak.
Nanginginig na pinayuhan ng anak si Insuk na manatili na lamang bilang bahagi ng pamilya Jia, gaya ng itinuro ng kanyang lola, at nakiusap na tahimik na umalis na lamang siya. Nagbigay ng ultimatum si Madam Gong, kung hindi aalis si Insuk kasama si John, tatanggalin niya ang apo sa talaan ng pamilya at kukunin ang lahat ng mayroon ito. Muling binanggit ni Madam Gong ang nangyari 18 taon na ang nakalipas, nang labanan ng kanyang anak ang kanyang kagustuhan upang pakasalan si Insuk. Sa tuwing naaalala ito ni Madam Gong, lalo siyang naggangalit sa galit. Naggitngit siya habang iniisip na ang kanyang anak ay patay na, ngunit ang kanyang manugang ay nagsisimula ng magpakawala ng kapangyarihan. Natuklasan pa ni Madam Gong na lihim na sinuportahan ni Insuk ang piskal na yon sa loob ng 15 taon. Dahil sa matinding galit, iniutos niyang ikulong ang dalawa at ipatapon sila sa ibang bansa pagkalipas ng 3 araw. Sa sandaling yon, napangiti na lamang si Insuk ng mapait. Napaisip siya kung ito na ba ang itinakdang kapalaran niya. Sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ng pamilya Jia, tila naglaho ang lahat ng kanyang plano. Ngunit hindi niya alam na hindi pa sumusuko si John. Hinila ni John si Insuk papunta sa saklaw ng CCTV camera. Agad napansin ng mga gwardiya ang kakaibang kilos at nagmadaling sirain ang pinto upang pumasok. Ngunit sa pagbukas pa lamang ng pinto, nakatakas na si John gayunpaman, buong mansyon ay sakop ng Jia Group kaya saan nga ba siya makakatakas. Habang papalabas siya sa pangunahing gate, si Han Jin mismo ang dumating sakay ng sasakyan upang iligtas siya. Matagal nang minamaliit ni Madam Gong si Han Jin at iniisip na hindi pa ito handa sa ganitong laban. Dahil sa galit na dulot ng pagmamaliit, matapos mabigo sa laban para sa posisyon, nagpasya si Han Jin na gumawa ng isang malaking hakbang upang patunayan ang kanyang kakayahan. Nang matanggap ni Madam Gong ang balita, iniutos niyang hulihin si John sa anumang paraan. Ngunit kinabukasan, laking gulat niya nang kusang lumitaw si John. Buong tapang siyang humarap at sinabi na wala na siyang dapat pang ikatakot. Inilabas niya ang mga dokumentong magpapatunay na balak ni Madam Gong na ipasok si Insuk sa mental hospital bilang pang-pressure. Nagbanta siya na naipasa na ng kanyang kaibigan ang ebidensya sa tanggapan ng piskalya. Kapag nabunyag ang iskandalong ito, babagsak ang imahe ng Jia Group. Ipinahayag pa niya na bago siya pumunta roon, nakipagkita na siya kay Madam Jin at posibleng sa oras na yon ay may press conference na kung saan ianunsyo na siya at si Insuk ang mangunguna sa isang international na rescue conference. Sa kabila ng matinding pagbabanta, nanatiling kalmado si Madam Gong. Isa lamang ang kanyang tanong, tunay bang nauunawaan ni John ang babaeng kanyang ipinagtatanggol? Nagbigay siya ng isang matalim na halimbawa, kung ang isang aso na matagal na pinahirapan ng amo ay biglang palalayain, malamang ay babalik ito upang kagatin ang kanyang amo. Tinanong niya si John kung paano niya haharapin ang katotohanang ang taong itinuturing niyang anghel ay maaaring isang demonyo. Samantala, nagsimula na ang internasyonal na komperensya, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Insuk. Sunod-sunod ang tanong ng mga mamamahayag kay Madam Jin tungkol sa kanyang pagkawala at tila nahirapan itong sumagot. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon ng personal na dumating si Madam Gong kasama si Insuk. Sa unang araw pa lamang ni Insuk sa kanyang bagong posisyon, sinalubong na siya ng isang mapanirang bitag. Sa buong kumpanya, nakapaskil ang mga larawan niya noong iniligtas niya ang dating chairman mula sa atake ng hika. Ginamit ng dalawang nakatatandang manugang ang maruming taktika na ito upang sirain ang kanyang reputasyon at pilitin siyang umatras. Para sa kanila, si Insuk ay isang mababang empleyado lamang. Ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay parang isang matinding insulto sa kanilang dangal. Paano nila matatanggap iyon? Sa sandaling iyon, papunta pa lamang si Insuk sa kumpanya. Si Han Jin ang unang nakatanggap ng balita at agad siyang tumawag upang pigilan si Insuk at payuhang umiwas muna. Sa bahay, natanggap din ni Madam Gong ang ulat. Tinanong ng mayordomo kung kailangan bang ayusin ang sitwasyon dahil malinaw na gawa ito ng mga tao sa loob ng pamilya. Ngunit tumanggi si Madam Gong. Pinili niyang manatiling tagamasid upang makita kung paano haharapin ni Insuk ang sitwasyon. Iminungkahi ni Jun na bumalik na sila, ngunit mariing tumanggi si Insuk at ipinagpatuloy ang pagpunta. Sa kumpanya, nagkalat ang chismis at usapan tungkol sa mga larawan. Unti-unting nalaman ng lahat ang nakaraan ni Insuk bilang isang empleyado sa hotel. Pinag-uusapan ng mga tao ang larawan kung saan pinapakain niya ng gamot ang chairman at agad itong ginawa ng iba't ibang kwento. Pagpasok ni Insuk sa lobby, unti-unti nang inaalis ng mga empleyado ang mga larawan sa pader. Alam nilang ito ay isang laban sa loob ng pamilya. Walang makapagsabi kung sino ang magtatagumpay. Sa kabila ng lahat, hindi nagbigay ng paliwanag si Insuk. Alam niyang hindi niya maitatago ang kanyang nakaraan magpakailanman. Sa halip, pinili niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Upang tuluyang patatagin ang kanyang posisyon bilang pangkalahatang direktor, nagpasya siyang ilantad ang lahat ng katotohanan sa harap ng lahat. Mainit na pinag-uusapan ang tungkol sa manugang ng isang mayamang pamilya na dating isang ordinaryong service staff. Ngunit may sarili ng paraan si Insuk upang lutasin ang krisis na ito. Kinabukasan, dumating sa club ang isang napakahirap pakisamahan na panauhin. Siya si Kaji Kim, isang kilalang mang-aawit at pinakamataas na antas ng miyembro ng Jig Club. Napakalawak ng koneksyon ni Kaji Kim at halos kalahati ng mga kliyente roon ay naabot ng impluwensya niya. Ngunit mayroon siyang isang napakahigpit na ugali, napakapili niya sa lahat ng uri ng serbisyo. Sa tuwing dumarating siya, lahat ng empleyado ay kinakabahan dahil kapag nagkamali sila sa kanya, malaking problema ang maidudulot nito sa club. Noon pa man ay nalaman na ni Insuk mula kay Kidung ang tungkol dito. Ang pagdating ni Kaji Kim ay ikalawang malaking regalo na inihanda ni Kidung para sa kanya. Ang tunay nitong layunin ay makita si Insuk na lubos na mabigo. Malakas na nagrereklamo si Kaji Kim tungkol sa kanyang hindi pagkakontento.
Sinisita niya ang gusot na uniforme ng mga receptionist at ang kawalan ng sigla ng lahat ng empleyado. Malakas niyang tinanong kung bakit hindi pa bumababa ang general manager upang personal siyang salubungin. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita nila si Insuk na dahan-dahang lumalapit suot ang uniforme ng isang service staff. Kalmado ang mukha ni Insuk at punong-puno ng kumpiyansa. Hindi pa alam ni Kajikim na ang empleyadang nasa harap niya ang bagong talagang general manager. Siya rin ang pangalawang manugang ng Jia Group. Ipinakilala ni Insuk ang kanyang sarili at sinabi niyang siya ang hahawak sa pagtanggap sa panauhing iyon. Ngunit pagkadating pa lamang niya, agad niyang pinalitan ang silid na naunang nireserba ni Kajikim. Labis itong ikinainis ni Kajikim at mariing sinabi na hindi iyon ang silid na gusto niya. Mahinahon siyang pinakiusapan ni Insuk na subukan muna ang silid na iyon. Tiniyak niyang mas magiging komportable siya roon kaysa sa naunang silid. Ang mga empleyadong nasa likod nila ay halos hindi makapagsalita sa takot. May tiwala namang ipinaliwanag ni Insuk na ang desisyong iyon ay bunga ng maingat niyang pag-aaral sa personalidad at kalagayan ni Kajikim. Sa oras na iyon, tuwang-tuwang naghihintay ang dalawa niyang hipag sa magiging kahihiyan ni Insuk. Nang mabalitaan si Insuk mismo ang haharap sa mahirap pakisamahang bisita, labis silang nasiyahan. Ngunit hindi nila napansin na wala na ang dating mahinang anyo ni Insuk kapag nasa bahay. Maging si Jun ay nagulat sa laki ng ipinagbago ni Insuk. Ipinaliwanag ni Insuk kay Jun ang dahilan. Dahil nakita na ng lahat ng empleyado ang mga lumang larawan, alam na nilang dati siyang service staff. Kaya nais niyang gamitin ang mismong anyong iyon upang magtakda ng bagong pamantayan sa serbisyo para sa buong kumpanya. Ngunit may biglang nangyaring hindi inaasahan. Biglang sumiklab sa galit si Kajikim. Dati na niyang iniutos na dapat ay higit sa 30 degree ang temperatura ng tubig sa swimming pool. Malakas niyang pinagalitan ang manager at tinanong kung sino ang mananagot kapag siya ay nagkasakit dahil sa lamig. Ipinag-utos niyang tawagin kaagad ang general manager dahil nais niyang makipag-usap sa pinuno. Muling dahan-dahang lumapit si Insuk. Naiinis si Kajikim nang makita na naman ang empleyadang iyon. Ngunit kalmadong sinabi ni Insuk na siya mismo ang nag-utos na ibaba sa humigit kumulang 28 degree ang temperatura ng tubig. Natigilan si Kajikim. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Insuk na ang temperaturang iyon ay itinakda ayon sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan ni Kajikim. Mahinahon niyang tinanong kung nagdurusa ba ito sa insomnia. Sinabi niyang matapos niyang magsiyasat, nalaman niyang madalas mawalan ng kapanatagan si Kajikim bandang alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa paglalarawan ng housekeeping staff, madalas nilang nakikitang nahuhulog sa sahig ang unan nito. Iniulat din ng food service staff na hindi dapat lagyan ng kape ang anumang ihahain sa kanya. Dahil dito, hininuha ni Insuk na may problema siya sa pagtulog. Ipinaliwanag din ni Insuk kung bakit niya pinalitan ang silid. Ang dating nireserbang kwarto ni Kajikim ay magandaman ang kapaligiran, nakaharap naman iyon sa timog. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi makabubuti sa pagtulog. Samantalang ang bagong silid ay nakaharap sa hilaga, kaya mas magiging buo at maayos ang pahinga niya roon. Tungkol naman sa pagpapababa ng temperatura ng pool, sinabi ni Insuk na ang paglangoy sa malamig na tubig ay makatutulong sa mabilis na paggaling ng katawan at epektibo rin sa pagpapaganda ng tulog. Pagkarinig nito, nagbago ang saloobin ni Kajikim. Pinuri niya ang pagiging maingat at mapanuri ng babaeng service staff, ngunit nagtaka pa rin siya kung bakit hindi pa rin lumalabas ang general manager. Pakiramdam niya ay hindi siya nirerespeto. Magsasalita na sana ang hotel manager upang magpaliwanag, ngunit bigla siyang pinutol ni Kajikim. Sinabi nitong nais muna niyang maligo at pagkatapos ay papuntahin na lamang ang general manager sa waiting room. Samantala, matagal nang naghihintay sa waiting room ang dalawang hipag upang panoorin ang magiging eksena. Nakaupo si Kajikim sa sofa nang bigla niyang makita ang service staff na yon na muling pumasok. Inakala niyang nagkamali lamang ito ng pagkaunawa. Ipinaliwanag niyang ipinatawag niya ang general manager dahil nais niyang purihin ang babae. Doon nagsalita ang hotel manager at ipinakilala si Insuk. Sinabi niyang ang babaeng nasa harapan niya ang bagong general manager ng J Club. Ngunit wala pang nakaalam na isang napakalaking krisis ang paparating kay Insuk. Biglang lumitaw online ang isang anonymous post inilantad nito na ang tunay na pangalan ng pangalawang manugang ay hindi Kim Insuk. Ang tunay niyang pangalan ay Mary Kim. Anong lihim nga ba ang itinatago ng manugang ng isang mayamang pamilya sa loob ng 18 taon? Akala ng lahat ay si Insuk ay isang napakabait na babae. Noon, pilit na hinahamon at nilalait ni Yunel si Insuk, ngunit sa huli, si Yunel ang napilitang lumuhod sa paanan nito. Dahil nagkamali siya ng taong binangga. Kahit anong isip niyon, hindi niya maintindihan kung paanong ang dating manugang na hinahayaan lamang na yurakan ay biglang naging napakadelikado. Siya ang unang naparusahan ni Insuk sa loob ng pamilya. Doon lamang niya napagtanto na ang babaeng ito ay matagal nang umaarte. Hindi pa nagtatagal, ibinalita ni Madam Gong kay Yoni na ang Jia Group ay magho-host ng isang internasyonal na komperensya. Dadalo ang mga kilalang kumpanya mula sa buong mundo, kaya nais ni Madam Gong na samantalahin ito upang makipag-ugnayan sa mga posibleng katuwang. Ang pinakagusto niyang makatrabaho ay si Dak, isang sikat na French perfume tycoon. Ngunit may 10 taong kontrata na si Dak sa kumpanya ng pamilya ni Yoni at isang pirma na lamang ang kulang upang ito ay tuluyang maisara. Ayaw ni Madam Gong na magmukhang inaagaw niya ang negosyo ng kanilang mga kamag-anak kaya nag-atubili siya. Ngunit nagkataon na nakasalubong niya ang pamilya ni Yoni at sila mismo ang nagbanggit tungkol sa pakikipagtulungan kay Dak. Sa halip na maayos ang usapan, may halong panunuya pa nilang sinabi na matanda na si Madam Gong. Labis itong ikinagalit ni Madam Gong dahil hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan.
Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw si Insuk at kusang nag-alok na subukan ang kanyang kakayahan. Nais niyang kunin ang kontrata mula sa pamilya ni Yone. Nang marinig ito ni Madam Gong, agad siyang naliwanagan. Kahit na ayaw niya kay Insuk, ang mungkahin nito ay eksaktong naayon sa kanyang nais, kaya ibinigay niya ang responsibilidad kay Insuk. Inutusan din niya si Hanjin na sumama bilang suporta at bumuo sila ng isang 3 kataong grupo upang kumilos ng lihim. Ngunit walang nakakaalam na ang tunay na target ni Insuk ay hindi si Dak, kundi si Yone, ang taong matagal nang humahamon sa kanya. Determinado si Insuk na pabagsakin si Yone at pilitin itong lumuhod sa kanyang harapan. Nauna nang nagpadala si Yone ng mga tao upang imbestigahan ang pagkatao ni Insuk. Mabuti na lamang at agad itong natuklasan ng mayordomo, kaya hindi pa nila nalalaman ang pinakamalaking lihim ni Insuk. Nagpasya si Insuk na parusahan muna si Yone upang patatagin ang kanyang posisyon sa pamilya. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng impormasyon sa pamamagitan ng mayordomo upang malaman ni Yone na target ng kanilang panig ang pamilya nito. Sadyang ipinakita pa ni Insuk ang kanyang sarili sa harap ng pamilya ni Yone upang lalong magpasiklab ng tensyon. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay dumating ang pamilya ni Yone at inutusan siya na maging espiya. Pinagbawalan siya nilang hayaan na maagaw ng kanyang asawa ang kontrata. Matapos pag-isipan, pinili ni Yone na tulungan ang kanyang sariling pamilya. Lihim siyang nakipagkita sa mayordomo at ginamit ang isang lihim mula sa nakaraan upang takutin ito. Pinilit niyang maglagay ito ng listening device sa silid ni Insuk. Ngunit hindi niya alam na agad itong iniulat ng mayordomo kay Insuk. Nang marinig ito, umiti si Insuk ng may paghamak. Alam niyang malapit nang magbayad ng mahal si Yone. Sa loob ng silid, sadyang nagsalita ng malakas si Insuk upang marinig ni Hanjin at ng sinumang nakikinig. Ibinunyag niya na nakatanggap siya ng isang lihim na impormasyon na ang anak ni Das ay may malubhang sakit. Sa kabilang silid, tinanggal ni Yone ang kanyang earphone at labis na natuwa, parang nakatagpo ng kayamanan. Sa loob lamang ng isang buwan, si Insuk ay naging isang makapangyarihang manugang at ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang matalinong mga plano. Nang malaman ni Insuk na may listening device, agad niya itong ginamit sa kanyang kapakinabangan. Sadyang nagpakalat siya ng maling impormasyon tungkol sa sakit ng anak ni Das. Nang marinig ito ni Yone, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya at pinayuhan silang huwag hayaang maagaw ni Insuk ang kontrata. Malapit nang magsimula ang pinakamahalagang bahagi ng plano. Si Yone mismo ang nanguna sa pagpunta sa bahay ni Dak kasama ang kanyang pamilya. Nang makita ni Insuk ang regalong dala nila, hindi niya napigilan ang mapang-uyam ng ngiti. Nagbiro pa si Yone at sinabing magsikap si Insuk. Ibinigay ng pamilya ni Yone ang kanilang inihandang regalo at sinadyang banggitin ang tungkol sa malubhang sakit ng anak ni Dak. Nagkunwari silang nag-aalala at nagpakita ng simpatsya. Ngunit pag-alis nila, agad naglaho ang ngiti ni Dak. Nagsimula rin silang magduda kung tama ba ang impormasyong natanggap nila. Naramdaman ni Yone ang kaba. Sa sandaling iyon, pumasok si Insuk nang may kumpiyansa sa silid ni Dats. Kalmado niyang ipinaalala sa mga tauhan nito ang schedule na naihanda na. Pagkatapos ay tila alis na siya, ngunit agad siyang pinigilan ni Dak. Lumabas na totoo ang balitang may malubhang sakit ang anak ni Dak. Ngunit maingat na ipinaliwanag ni Insuk ang sitwasyon. Bilang isa sa pinakamayamang tao sa mundo, ang pagkakaroon ng tagapagmana na may malubhang sakit ay isang malaking kahinaan. Ayaw ni Dak na may ibang makaalam nito. Kung gagamitin ng sinuman ang kahinaang iyon para sa pansariling pakinabang, para na rin itong pagsira sa sarili nilang kapalaran. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pamilya ni Yone ng abiso mula kay Dak na tinatanggihan na niya ang alok at tuluyan ng kanselado ang pakikipagtulungan. Dahil sa koneksyon ni Insuk, nakipagkita si Dak kay Madam Gong. Nang makita ito ni Yone, tila napako siya sa kinatatayuan. Sa wakas, naunawaan niya na ang lahat ay isang perpektong bitag na inihanda ng kanyang hipag. Labis na nasiyahan si Madam Gong sa kahanga-hangang ipinakita ni Insuk. Pinuri niya ito at sinabing iyon ang tunay na diwa ng pamilya Jia. Ipinahayag pa niya sa lahat na si Insuk ay isa na ngayong tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Malumanay pa niyang inalo si Insuk at kinilalang napakarami nitong pinagdaanan. Matapos ang 18 taon ng paghihirap, iyon ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng pagkilala mula sa kanyang biyenan. Nang maalala ni Insuk ang mga papuring iyon, hindi niya napigilang magala. Ngunit para sa kanyang ambisyon, hindi pa yon sapat. Ang babaeng minsang inapi ng buong pamilya ay ngayon ay unti-unting inaangkin ang pinakamataas na kapangyarihan. Ang unang hakbang niya ay parusahan ang masamang hipag. Hawak ang isang recorder, buong otoridad na hinarap ni Insuk si Yone. Ibinunyag niya na si Yone ay isang espiya ng kalabang kumpanya. Agad na nataranta si Yone. Siya ang naglagay ng listening device at siya rin ang nagbenta ng impormasyon ng pamilya sa kanyang sariling angkan. Sa loob ng pamilyang ito, si Madam Gong ang batas. Ang sinumang magtaksil sa kanya ay halos katumbas ng kamatayan. Walang sinuman ang makapaniwala na ang marangal na babaeng iyon ay napilitang lumuhod sa kahihiyan. Ang galit ni Yone kay Insuk ay hindi masukat. Samantala, si Insuk ay may sariling alalahanin malapit nang matapos ang isang buwang probation niya bilang direktor. Habang tinitingnan ni Madam Gong ang sunod-sunod na tagumpay ni Insuk, bigla siyang nagtanong ng malamig kung ang 18 taon ba ng pagtitiis ni Insuk ay para lamang sa paghihiganti. Biglang naging mabigat ang hangin sa silid. Napahinto ang lahat. Maingat na sumagot si Insuk. Sinabi niya na kung ang pagsisikap niyang baguhin ang pananaw ng kanyang biyenan ay matatawag na paghihiganti, kung gayon ay ginawa nga niya yon. Kasunod nito, agad siyang napaiyak. Natural ang pag-agos ng kanyang luha habang ikinuwento niyang sa loob ng 18 taon ay tahimik siyang nagsikap upang makuha ang pagkilala ng kanyang biyenan.
Ngunit ang kanyang asawa, ang taong pinakamamahal niya, ay pumanaw na at nawala ang kanyang huling sandigan. Ang perpektong pagganap na ito ay tuluyang nakumbinsi si Madam Gong. Agad siyang nagtipon ng pulong ng mga shareholder at opisyal na inihayag ang pagtatalaga kay Insuk bilang general manager ng Jack Club. Tinanong niya kung may tutol. Biglang tumayo si Yone. Muling naging tensyonado ang kapaligiran. Malakas niyang ipinahayag na ililipat niya ang 30% ng kanyang shares kay Insuk. Nabigla ang lahat. Kusang loob niyang ibinigay ang napakalaking bahagi ng kanyang ari-arian. Nagkunwari si Insuk na labis na nagulat, ngunit sa loob-loob ni Yone, kumukulo ang galit. Alam niyang ito ang presyong ipinilit sa kanya ni Insuk upang mapanatiling lihim ang kanyang kasalanan. Patuloy na ginampanan ni Insuk ang papel ng inosenteng biktima habang si Yone ay halos mabaliw sa sama ng loob. Ngunit hindi maitatago ang katotohanan magpakailanman. Hindi nagtagal, tinawag ni Madam Gong ang mayordomo upang imbestigahan ang nangyari. Sa ilalim ng banta, napilitan itong ibunyag ang lahat. Nalantad kay Madam Gong ang pagtataksil ni Yone, ngunit mas ikinagulat niya ang mga taktika ni Insuk. Ang paraan nito ng pagkilos ay kahalintulad ng kanyang sariling estilo noong kabataan niya, matalas at walang awa. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam ng pagkabahala si Madam Gong kay Insuk. Nagpasya siyang personal na pumunta sa bundok upang magpatingin sa isang kilalang manghuhula na si Jongdan. Nais niyang alamin ang kapalaran ng kanyang manugang. Laking gulat niya nang makita si Yone na palihim na lumalabas mula sa bahay ng manghuhula na tila may ginawang lihim na kasunduan laban kay Insuk. Ngunit matapos umalis si Yone, nakasalubong naman ng manghuhula si Insuk sa likuran ng bahay. Naniniwala si Madam Gong na ang isang manugang na may mala sa asawa ay nagdadala ng kapahamakan, kaya nais niyang malaman ang kapalaran ni Insuk. Ngunit nagulat siya sa sagot ng manghuhula. Labis nitong pinuri si Insuk at sinabing siya ang swerteng bituin ng pamilya. Hindi alam ni Madam Gong na bago siya dumating ay binayaran na ni Insuk ang manghuhula. May kumpiyansang sinabi ni Insuk sa kanya na mula ngayon ay magpapalit na ito ng pinaglilingkuran. Dahil sa sinabi ng manghuhula, pansamantalang nawala ang pagdududa ni Madam Gong kay Insuk. Ang susunod na hakbang ni Insuk ay tiyaking magiging maayos ang kanyang inauguration bilang general manager. Sa loob ng 18 taon, siya ay inapi ng pamilya, ngunit ngayon ay hawak na niya ang pagkakataon upang baliktarin ang lahat. Walang sinuman ang makakahadlang sa kanyang pag-akyat sa tuktok ng kapangyarihan. Sa tulong ng kanyang stylist, lumitaw si Insuk na napakagarbo at kahanga-hanga. Ipinangako niya sa sarili na mula ngayon, siya na ang tunay na magiging pinuno ng pamilyang ito. Ngunit hindi niya inaasahan na may paparating pang isang malaking pagsubok. Isang dayuhang binata ang may hawak na lumang larawan at nagtatanong ng direksyon sa iba't ibang lugar. Ang nasa larawan ay si Insuk noong kabataan niya. Samantala, naglalakad si Insuk ng may kumpiyansa, iniisip ang kanyang magiging kahanga-hangang talumpati. Bigla, lumapit ang binata at tinawag siyang Mary. Napahinto si Insuk. Ito ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa nakaraan, mahigit 20 taon na ang lumipas. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo sa harap niya ang dayuhang binata. Magkasalungat ang kanilang mga ekspresyon. Tinanong siya ng binata kung sigurado ba siya sa kanyang tunay na pagkatao. Pinayuhan siya ng mayordomo na ipagpaliban muna ang lahat at ituring na parang walang nangyari. Sinabi nitong siya na ang bahalang humarap sa binata. Dumating ang mahalagang araw ng kanyang panunungkulan. Magulo ang isip ni Insuk at puno ng kaba. Iniulat ng mayordomo na maayos na niyang naresolba ang sitwasyon at pumayag na umalis ang binata. Ngunit hindi inaasahan na makakasalubong ng binata si Jun sa lobby. Nang nagmamadaling umalis ang binata, napahinto si Jun dahil ang stuffed toy na oso na nakasabit sa bag nito ay kapareho ng alaala niya mula 15 taon na ang nakalipas. Malapit nang magsimula ang seremonya ng panunungkulan. Nabigla si Insuk nang makita ang anino ng binata na nawawala sa gitna ng mga tao. Nasa lugar na ang lahat ng bisita, ngunit ang pangunahing tauhan ay wala pa. Agad na hinanap ng mayordomo si Insuk habang nagsisimula ng magbulungan ang mga tao. Kinabahan din si Jun para bang naglalaro ng habulan sina Insuk at ang binata sa isang tensyonadong sitwasyon. Mabibigo ba ang seremonya? Sa pinakakritikal na sandali, bumukas ang pinto ng bulwagan at biglang natahimik ang lahat. Naibalik ni Insuk ang kanyang ngiti at may kumpiyansang umakyat sa entablado, tinanggap ang kanyang papel bilang pinakamakapangyarihang tao sa sandaling iyon. Ang binatang mula sa kahirapan na naglakbay upang hanapin ang kanyang mayamang ina ay natagpuang patay kinabukasan sa isang liblib na lugar. Habang nararating ni Insuk ang rurok ng kapangyarihan, ayaw niyang mabunyag ang lihim na ito. Kapag nalantad ang katotohanan, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang tanong, pinili ba ng isang ina na talikuran muli ang kanyang anak tulad ng ginawa niya 20 taon na ang nakalipas? Si Insuk ba mismo ang may kinalaman sa nangyari sa kanyang anak? Balikan ang gabi bago yon. Plano ni Insuk na itago ang anak at unahin ang kanyang panunungkulan. Ngunit nang pumunta ang mayordomo sa hotel ng binata, wala itong natagpuan doon. Isang sulat at isang teleponong nakahulog lamang ang naiwan. Nang mapansin niya ang dugo sa telepono, agad siyang kinabahan. Matapos ang matagumpay na talumpati, agad na sumunod si Insuk sa mayordomo patungo sa silid. Ngunit wala na ang binata. Walang nakakita kung saan siya napunta. Nanginginig na ipinaliwanag ni Insuk na wala siyang ginawa at hindi niya sinaktan ang binata. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ng binata sa isang liblib na lugar. Namatay ito dahil sa labis na pagkawala ng dugo, habang yakap-yakap pa rin ang stuffed toy na oso na ngayon ay nabahiran ng dugo, kapareho ng alaala ni John. Nang makita ni Insuk ang balita sa telebisyon, natulala siya. Totoo ang sinabi ng manghuhula, tila siya nga ay nagdadala ng malas.
Hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan. Lalong naguluhan si Insuk at pumunta mag-isa sa lugar kung saan huling huminga ang kanyang anak. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, nais na niyang sumuko at bitawan ang lahat ng kapangyarihan. Ngunit hindi niya inaasahan ang gagawin ni Jun. Sinabi nito na anuman ang kanyang desisyon, mananatili siya sa kanyang tabi upang protektahan siya dahil si Insuk ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos nito, ikinulong ni Insuk ang sarili sa isang silid. Nilunod niya ang sarili sa pagsisisi, sakit at pagdurusa. Ngunit kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Inayos niya ang kanyang sarili dahil alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang laban nila ni Madam Gong ay nagsisimula pa lamang. Hindi niya hahayaang bumagsak siya ng ganoon kadali. Ngunit hindi pa alam ni Insuk ang isang mapanganib na katotohanan, ang pagkamatay ng kanyang anak ay nakakuha ng atensyon ni Jun sa araw na iyon. Nakatanggap si Jun ng tawag mula sa isang hindi kilalang babae na gustong ibunyag ang isang napakalaking lihim. Ngunit bago pa niya marinig ang lahat, ang pangalang Mary ay binanggit sa telepono. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawalan ng marinig si Jun sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Insuk sa harap ng babae at mabilis na inagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Nilait niya ang manugang ng mayamang pamilya at iginiit na hindi maitatago ang tunay na pagkatao ni Mary Kim. Kahit pa nagpalit ng pangalan si Insuk, madali pa rin umano niya itong makikilala. Kinabahan si Insuk na mabunyag ang kanyang madilim na lihim kaya agad niyang hinila ang babae papasok sa kanyang pribadong opisina. Lumabas na ang babaeng ito ay dati niyang kinukop, isang babae na nagtatrabaho sa pagbibigay ng serbisyo sa mga dayuhang sundalo noong panahong iyon, at si Insuk ay isang ulilang kanyang inalagaan. Tinanong ni Insuk kung magkano ang gusto nito, ngunit hindi niya inaasahan ang sagot. Hindi lang pera ang gusto ng babae, gusto niyang gawing walang katapusang ATM si Insuk. Pinipilit niya itong magbigay ng tuloy-tuloy na pera habang buhay. Hindi nila alam na papalapit na ang panganib. Papunta na si Madam Gong sa opisina. Habang ibinibigay ni Insuk ang unang bayad para patahimikin ang babae, nasa labas na si Madam Gong at hahawakan na ang doorknob. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Yone at napigilan ang kanyang biyanan sa pamamagitan ng isang palusot. Pagpasok ni Madam Gong, naitago na ni Insuk ang babae sa lihim na silid. Dumating si Madam Gong upang bawiin ang lahat ng kapangyarihan ni Insuk. Naramdaman ni Insuk ang paparating na panganib. Sa isip ni Madam Gong, plano niyang dahan-dahang alisin si Insuk at si John. Malaki ang posibilidad na ang sumusuporta kay Insuk na si Madam Jin ay maging First Lady at kapag nangyari iyon, lalo pang lalakas ang kapangyarihan ni Insuk. Hindi papayag si Madam Gong na mawalan siya ng kontrol kaya agad siyang gumawa ng bagong plano. Balak niyang ilipat ang shares ng Jack Club sa ibang subsidiaries upang gawing walang tunay na kapangyarihan ang posisyon ni Insuk. Samantala, naniniwala pa rin si Yone at ang kanyang asawa na tinutulungan sila ng ina na umangat, ngunit hindi nila nauunawaan ang tunay na plano nito, lahat ay para kay Hanjin. Kinabukasan, muling pumunta si Madam Gong sa bundok upang kumonsulta kay Jonggan at humanap ng kumpanyang may magandang feng shui kung saan ililipat ang mga shares. Ngunit hindi niya alam na matapos siyang umalis, agad na ipinaalam ng manghuhula ang lahat kay Insuk. Naintindihan ni Insuk na dumating na ang pinakamahalagang laban sa pagitan nila ni Madam Gong. Ito na ang pagkakataon upang baliktarin ang sitwasyon. Pinilit niya si Jonggan na gabayan si Madam Gong na piliin ang Jia Hospital bilang subsidiary. Alam niyang kapag nailipat doon ang lahat ng shares, may paraan siya upang pabagsakin si Madam Gong sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit bago yon, may isa pa siyang kailangang ayusin, ang babaeng may hawak ng kanyang nakaraan. Tahimik na pinuntahan ng mayordomo ang babae at inayos ang pagpapadala nito sa ibang bansa. Ngunit nasaksihan ni Jun ang kahina-hinalang eksenang ito. Mas lalong nabigla si Jun nang makita ang footage mula sa CCTV. Natuklasan niya na ang binatang namatay ay pumunta mismo sa kumpanya upang hanapin si Insuk. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na hinala. Isang dalagang babae ang palihim na lumapit sa likod ng isang dayuhang sundalo. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang mabigat na bato at malakas itong ibinagsak sa ulo ng lalaki. Bumagsak ang sundalo matapos ang isang matinis na sigaw. Ang matapang na babaeng iyon ay si Insuk noong kabataan niya. Ngayon, ginagamit muli ni Insuk ang parehong determinasyon upang pabagsakin ang naghaharing kapangyarihan. Nakipag-alyansa siya kay Yone upang tuluyang pabagsakin si Madam Gong. Inihagis ni Insuk ang lihim na testamento ni Madam Gong sa harap ni Yone. Habang binabasa ito, natulala si Yone. Alam niyang malupit ang kanyang biyanan, ngunit hindi niya inakalang ganito ito kalupit. Inilipat ni Madam Gong ang lahat ng mana kay Hanjin at wala nang matitira sa kanila. Patuloy na hinamon ni Insuk si Yone hanggang sa tuluyan itong magpasya na lumaban at ibunyag ang lahat. Nagpalit ng panig si Yone at nakipag-alyansa upang maghiganti. Ang pagsasanib na ito ang naging hudyat ng pagsisimula ng huling laban sa pagitan ni Insuk at ni Madam Gong. Ngunit sa panahong iyon, naramdaman na rin ni Madam Gong ang paghina ng kanyang sarili. Lalong lumalala ang kanyang kalusugan, kaya napagtanto niyang kailangan na niyang kumilos ng mabilis. Nagpasya siyang alisin ang lahat ng hadlang upang ihanda ang landas para kay Hanjin. Una, ipinadala niya ang pamilya ng kanyang ikatlong anak sa sangay sa Amerika. Sunod, kinuha niya ang kapangyarihan sa kumpanya ng panganay niyang anak at ng asawa nito. At sa huli, malamig niyang binawi ang lahat ng kapangyarihang ibinigay kay Insuk. Ngunit hindi alam ni Madam Gong ang isang mapait na katotohanan, ang imperyo ng pamilya Jia na buong buhay niyang kinontrol ay nagbago na. Napansin niya ang mapanghamong tingin ni Insuk at nakaramdam siya ng matinding paglaban mula rito, isang determinasyong maghiganti na hindi pa niya kailanman nakita. Sa sandaling iyon, napuno siya ng matinding pangamba.
Noong nakaraan, gumamit si Madam Gong ng maruming paraan upang hadlangan ang kasal ng kanyang ikalawang anak. Palihim niyang binago ang kasunduan sa mana at inagaw ang lahat ng shares na dapat sanay mapunta sa kanyang anak. Akala niya sa ganitong paraan ay makokontrol niya ang anak na pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya inasahan na makalipas ang 18 taon, mamamatay ito sa isang aksidente. Ngayon, ang manugang na kanyang pinahirapan noon ay naghahanda ng magsampa ng kaso upang mabawi ang nararapat na mana ng kanyang asawa. Mas mahalaga pa rito, si Yone ang may hawak ng kritikal na ebidensya. Sa loob ng maraming taon, nag-iwan si Yone ng paraan upang iligtas ang sarili, isang recording ng usapan sa pagitan ni Madam Gong at ng abogado na naglalantad ng sabuatan upang agawin ang mana. Habang nagtatagumpay si Insuk at maayos ang takbo ng kanyang plano, hindi niya alam na paparating ang isang malaking bagyo. Natuklasan na ni Jun ang malupit na katotohanan, ang binatang namatay ay ang tunay na anak ni Insuk. Hinarap ni Jun si Insuk at masakit na tinanong kung masaya ba siya ngayon. Walang emosyon na sumagot si Insuk na masaya siya. Halos mabaliw si Jun sa narinig. Galit niyang tinanong kung paano niya nagawang maging ganoon kalupit. Kakamatay lang ng sariling anak niya, ngunit tila nagagawa pa niyang magsaya. Nalito si John, hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng itinuring niyang anghel ay naging isang malamig at walang pusong tao. May hawak din siyang ebidensya na tila nagpapakita na posibleng si Insuk mismo ang pumatay sa kanyang anak. Naisip niya kung ang babaeng hinangaan niya ay isa palang demonyong nagtatago sa anyo ng anghel. Hindi pa natatapos ang sakit na yon nang matuklasan niya ang isa pang nakakagimbal na katotohanan. Sa kanyang investigasyon, nalaman niyang hindi siya ulila. Buhay pa ang kanyang ina, ngunit mahigit 20 taon na itong nakakulong sa isang mental hospital, ipinapasok doon ni Insuk upang pilitin itong magpagamot. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigla, halos gumuho si Jun, ngunit tinipon niya ang natitirang lakas ng loob upang harapin si Insuk at pilitin itong sabihin ang buong katotohanan. Sa harap ng galit ni Jun, napilitan si Insuk na ikwento ang kanyang madugong nakaraan. Noong bata pa siya, isa siyang ulilan na inampon ng isang babaeng bugaw. Nang siya ay lumaki, ibinenta siya nito. Mabuti na lamang at may isang mabuting dayuhang sundalo na tumulong sa kanya at ginamit ang kanyang gintong relo upang tubusin ang kanyang kalayaan. Ngunit nang pauwi na si Insuk, may isa pang sundalo na may masamang balak na sumunod sa kanya. Ang ama ni Jun ay nakasaksi sa pagtatangkang pang-aabuso at sinubukang pigilan ito, ngunit pinatay siya ng sundalo. Nasaksihan ni Insuk ang pagkamatay ng kanyang tagapagligtas at muling nahulog sa desperasyon. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating ang batang mayordomo upang tumulong, ngunit hindi niya kayang talunin ang armadong sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, hinampas ni Insuk ng bato ang ulo ng sundalo at napatay ito. Dahil sa kalagayan noong panahong iyon, napilitan silang tumakas patungong Amerika. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan. Makalipas ang 4 na taon, nalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang takas, kaya napilitan siyang iwan ang kanyang anak. Sa tulong ng mayordomo, lihim siyang nakabalik sa bansa at nagpalit ng pangalan at mula noon, siya na si Kim Insuk. Pagkatapos noon, natanggap si Insuk bilang receptionist sa Jia Group. Matapos marinig ang buong trahedyang kwento, tuluyang nablangko ang isip ni John, nagpasya siyang hindi na muling pakikialaman si Insuk. Tuluyan na rin niyang binitiwan ang lahat ng ambisyon niya kaugnay sa Jia Group. Mula noon, iisa na lamang ang nais niya, ang manatili sa tabi ng kanyang tunay na ina at alagaan ito. Ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan ni John ang kalupitan ng pamilyang mayayaman. Kapag nahila ka na sa ipuipon ng kanilang galit at paghihiganti, hindi ka na basta makakatakas. Sa kabilang panig, si Madam Gong ay tahimik nang naghahanda ng isang nakamamatay na ganting atake. Desidido si Madam Gong na sindihan ang apoy ng opinyon ng publiko gamit ang isang video. Nakunan sa video sina Jun at Insuk habang sabay na nagpaplano laban sa pamilya. Balak niyang ipakalat ito sa lahat ng pahayagan at media upang sirain ang dangal ni Insuk. Nais niyang palabasing si Insuk ay isang babaeng nakikipagsabuatan sa ibang lalaki upang samsamin ang kayamanan ng kanyang asawa. Kapag nagtagumpay ang planong ito, kahit ano pang paliwanag ni Insuk sa media, hindi na siya paniniwalaan ng publiko. Kasabay nito, lihim ding pinaplano ni na Insuk at Yone ang kanilang susunod na hakbang. Pinag-iisipan nilang mabuti kung paano gagamitin ang recording na nasa kanilang kamay. Balak nilang lumapit sa media upang makuha ang suporta ng publiko. Ang pinakadakilang layunin ni Insuk ay tuluyang wasakin ang kapangyarihan ni Madam Gong. Nais niyang dumisan ang pangalan nito at siya mismo ang magpabagsak sa kanyang biyenan. Hindi na sila lihim na naglalaban sa dilim. Isang lantad at madugong huling sagupaan ang nalalapit. Biglang dumating si John at nakisangkot sa labanang ito na para sa buhay at kamatayan. Ang malupit na dula ng pamilyang ito ay papasok na sa pinakakapanabik nitong wakas. Ang sukdulang labanan sa pagitan ng biyenan at manugang ay tuluyan ng sumabog. Sa huli, sino nga ba ang magiging tunay na panalo? Nagsimula na ang unang mabangis na pagharap. Hawak ni Insuk ang recording na nagpapatunay na nilinlang ni Madam Gong ang sarili nitong anak upang maagaw ang mana nito. Samantala, tusong inilabas ni Madam Gong ang video na nagpapakita ng kahina-hinalang relasyon ni Insuk sa isang lalaki. Kapag tumagas ang dalawang ebidensyang ito, tiyak na parehong mawawasak ang reputasyon ng dalawang babae. Hindi binigyan ng pagkakataon ang isa't isa na makahinga. Mabilis silang pumasok sa ikalawang yugto ng kanilang laban. Sa pagkakataong ito, si Madam Gong ang unang umatake. Palihim niyang ginamit ang kanyang mga koneksyon upang ipaaresto si Jun, ibinintang sa kanya ang kasong pagpatay. Ang batayan ng akusasyon ay ang stuffed toy na oso na hawak niya, na kapareho ng naiwan ng biktima. Hindi pa roon nagtapos si Madam Gong.
Gumastos pa siya ng malaking pera upang suhulan ang kaaway ni Jun at pilitin itong tumestigo sa korte ng kasinungalingan laban sa kanya. Nasa sukdulan ng panganib si Jun nang makita ni Insuk na nasa kapahamakan ang taong nagligtas sa kanya, agad siyang nayanig sa takot. Sapagkat si Jun ang tanging kahinaan niya. Dahil sa pagkakasukol, nagpa siya si Insuk na ilabas ang kanyang huling alas. Dala ang isang kumpidensyal na dossier, direkta siyang nagtungo kay Madam Gong at ibinigay iyon dito. Kinuha ng mapagmataas na chairwoman ang sulat sa loob at nagsimulang magbasa. Habang binabasa niya iyon, nanginginig ang buong katawan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala habang nakatitig kay Insuk. Nauutal niyang tinanong kung totoo ba ang lahat ng nakasulat. Malamig na tumango si Insuk bilang pagpapatunay. Ang liham na iyon ay nagdulot ng napakatinding dagok sa isip ni Madam Gong. Sa sobrang pagkataranta, agad siyang nagtungo kay Madam Jin. Nais niyang humingi ng tulong sa babaeng sumusuporta kay Insuk. Ngunit matapos marinig ang buong paliwanag ni Madam Gong, si Madam Jin man ay tuluyang nabigla. Ang dokumentong ginamit ni Insuk bilang sandata ay ang sarili niyang pag-amin sa krimen. Malinaw na nakasaad doon na inamin ni Insuk na minsan niyang napatay ang isang dayuhang sundalo. Matapos ang krimeng iyon, nagpalit siya ng pangalan upang makapasok sa pamilya Jia. Ang higit pang nakapanginilabot, inamin din niyang siya mismo ang naghatid sa kanyang anak sa kamatayan ilang araw lamang ang nakalipas. Pagkarinig sa nakagigimbal na katotohanang iyon, natigilan si Madam Jin. Pagkatapos magpakalma, sinabi niyang totoo man o hindi ang nakasulat sa pag-amin na iyon, gagawin niya ang lahat upang matakpan ang mga kasalanan ni Insuk. Alam ng buong bansa na si Insuk ang matalik niyang kaibigan sa loob ng 10 taon. Sa taas ng kanyang katayuan, hindi niya hahayaang madungisan siya ng ganitong klase ng iskandalo. Kaya iniutos ni Madam Jin kay Madam Gong na agad ayusin at tabunan ang buong gulo. Nangamba si Madam Gong na kapag lalo pang nasukol si Insuk, baka gumawa ito ng mas malalang hakbang. Dahil dito, napilitan siyang umatras. Labag sa loob niyang iniutos na palayain si Jun upang maibsan ang pagkabaliw ng kanyang manugang. Ngunit sa likod ng palabas na pakikipagkasundo, naghanda siya ng pinakasimple ngunit pinakamabisang paraan upang tuluyan ng alisin si Insuk. Walang awang nagpadala si Madam Gong ng isang mamamatay tao upang pakialaman ang pribadong eroplano ng kanyang manugang, ngunit nabunyag ang planong isagawa ang isang peking aksidente. Natuklasan ng taong inutusan ni Han Jin na sumubaybay kay Madam Gong ang buong pangyayari. Agad na sumugod si Han Jin upang pigilan ang sariling ina. Sa 4 na anak, si Han Jin lamang ang tanging may natitirang paggalang kay Madam Gong. Ayaw ni Madam Gong na makita ng kanyang anak ang tunay niyang kasuklam-suklam na mukha, kaya napilitan siyang bawiin pansamantala ang plano. Ngunit muli na namang nawala sa kontrol ang sitwasyon. Kusang kumilos si Dong Jin, ang panganay na anak ni Madam Gong, at inutusan ang kanyang mga tauhan. Binihag nila ang kaawa-awang ina ni Jun, nagbigay si Dong Jin ng isang malupit na kondisyon, kailangang kitilin ni Insuk ang sarili niyang buhay. Sa mismong sandaling iyon ng buhay at kamatayan, dumating si Jun kasama ang isang grupo ng mga mamamahayag at pilit na pumasok sa mansyon. Ginamit niya ang presyon ng publiko upang pilitin ang chairwoman na utusan ang kanyang panganay na anak na itigil ang kabaliwang iyon. Sa harap ng mabagsik na puwersang kalaban, nagpa siya si Jun na ilantad ang pinakamakapangyarihan niyang alas. Inilabas niya ang napakaraming matitibay na ebidensya na nagbubunyag ng mga iligal na gawain ng grupo. Lahat ng iyon ay mga lihim na dokumentong matyaga niyang tinipon sa panahon ng pananatili niya bilang abogado sa Jia. Malinaw na nagbanta si Jun kapag inilabas niya ang mga dokumentong iyon, agad na babagsak ang imperyo ng Jia. Alam niyang para kay Madam Gong, mas mahalaga pa ang buhay ng grupo kaysa sa mismong buhay ng tao, kaya malamig niyang inilatag ang tanging natitirang daan para mabuhay siya. Kailangan nitong pirmahan ang paglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa pamamahala ng grupo kay Insuk. Kapag tumutol ito, tuluyan niyang wawasakin ang kumpanya. Sa puntong iyon, nalalasap ni Madam Gong ang pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Pasuray-suray siyang lumapit kay Insuk at formal na inalok na ipasa rito ang buong Jia Group. Sa wakas, nilagdaan ng 2 babae ang isang kasunduang tila tanda ng pakikipagkasundo. Ngunit nang siya ay tumalikod at maglakad palayo, bumagsak si Madam Gong sa sobrang tindi ng pagkabigla. Kinabukasan, sabay-sabay na ibinalita sa telebisyon ang isang nakakagulat na balita. Ang pangalawang manugang ng pamilya Jia ay opisyal nang naupo bilang chairwoman ng grupo. Tila sa wakas ay si Insuk na ang tunay na nagwagi sa digmaan para sa kapangyarihan. Ngunit sa mismong araw ng kanyang marinal na pag-upo sa tungkulin, labis siyang balisa na para bang lagi siyang hinahabol ng anino ng namatay niyang anak. Kasabay nito, sa ospital, si Madam Gong ay halos naghihinalo sa higaan. Bigla niyang pinilit na imulat ang mga mata at iniutos na isagawa ang huling bahagi ng orihinal na plano. Lumalabas na ang tusong chairwoman ay may itinira pa palang isang nakamamatay na huling hakbang. Ngunit si Insuk ay lubog na lubog sa sukdulang dalamhati. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, kusa niyang nailantad ang buong katotohanan ng nangyari noong araw na iyon. Noong araw na dumating ang dayuhang binata upang hanapin ang kanyang tunay na ina, labis na natakot si Insuk sa biglaang paglitaw nito. Tumanggi siyang kilalanin ang sariling anak. Ayaw niyang tanggapin ito sapagkat alam niyang mawawala sa kanya ang lahat ng karangyaan na ipinagpalit niya sa 18 taon ng pagtitiis. Malamig niyang itinanggi na siya ang ina ng binata. Dahil itinakwil ng kanyang ina, lubhang nawala ng kontrol ang binata at biglang hinablot ang patalim na nasa tabi. Nang makitang gumagawa ito ng padalos-dalos na hakbang, nagmamadaling sumugod si Insuk upang pigilan siya. Ang pagtanggi ng kanyang ina ang lalo pang nagpagulo sa kanyang isipan. Nag-agawa ng mag-ina sa gitna ng matinding pagkalito. Sa kaguluhan, ang matalim na talim ay aksidenteng nakalikha ng malalim na sugat sa katawan ng binata.
Nataranta si Insuk at agad sanang tatawag ng ambulansya upang mailigtas ang kanyang anak. Ngunit nang makita ng binata ang pagkataranta ng kanyang ina, bigla nitong inagaw ang telepono at marahang nagsabing sapat na sa kanya ang makita na may malasakit pa rin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, malapit nang magsimula ang inaugural speech ni Insuk. Nang makita niyang tila hindi naman ganoon kalubha ang sugat ng kanyang anak, pinili niyang umalis at ituloy ang kanyang talumpati. Bago siya umalis, maingat niyang inutusan ang mayordomo na asikasuhin ang natitirang sitwasyon. Ngunit hindi alam ni Insuk ang tunay na nais ng kaawa-awang anak. Habang wala siya, tahimik na umalis ang binata sa silid. Ayaw nitong maging pabigat at maging sanhi ng problema sa kanyang ina. Iisa lamang ang laman ng kanyang isip noon, ang magsakripisyo. Naniniwala siyang kung tuluyan siyang mawawala, mananatiling ligtas ang kanyang ina magpakailanman. Sa gayon, naglakad siya ng naglakad hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas ang kanyang katawan. Nagpatuloy siya hanggang sa maubos ang dugo sa kanyang katawan at tuluyan siyang namaalam sa mundong ito. Magilo na tiningnan ni Madam Gong ang pinakamamahal niyang anak na si Hanjin. Tila ipinagkatiwala na niya rito ang lahat ng nalalabi niyang gawain. Ngunit nang makalabas si Hanjin at maisara ang pinto, agad niyang ibinigay ang kanyang huling utos. Tinawag niya ang mamamatay taong si Chakim at iniutos na maghanda ito kaagad. Sa panahong iyon, ganap ng hawak ni Insuk ang pamamahala sa buong grupo at narating na niya ang rurok ng kanyang buhay. Ngunit ang huling yugto ng trahedya ay paparating na. Tumawag si Madam Gong at nang hihinang nagsabing malapit na siyang mamatay. Ginampanan niya ang papel ng isang taong nasa bingit ng kamatayan. Nais daw niyang makita si Insuk at pinapabalik ito kaagad. Habang nagmamadaling sumakay si Insuk sa helicopter, walang nakapansing si Chakim ay nakatayo sa di kalayuan at pinagmamasdan ang lahat. Habang kumakaway si Jun kay Insuk ng may pagmamahal, bigla siyang kinutuban ng masama. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, iginiit niyang sumama sa biyahe. Samantala, sa madilim na mansyon, ang chairwoman na may hawak ng daan-daang bilyon at halos buong buhay na naging matatag ay tahimik na umiiyak. Alam niyang tapos na ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay inisip pa rin niyang hindi siya tuluyang natalo, tabla lamang. Sapagkat ang kanyang pinakakinamumuhiang kaaway, ang manugang na 18 taon niyang kinalaban, ay kusa nang naglakad patungo sa kamatayang inihanda niya. Sumakay na si Insuk sa huling helicopter na siya mismong ipinahanda ni Madam Gong para sa kanya. Sa kalagitnaan ng biyahe, sa wakas ay naglakas loob si Jun na ipagtapat kay Insuk ang tunay niyang nararamdaman. Nagngityan silang dalawa ng may wagas na saya. Nangako silang balang araw ay ikutin nila ang buong mundo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, sumabog ang helicopter at naglaho sa gitna ng dagat ng ulap. Agad na kumalat sa mga balita ang trahedyang aksidente. Dahil wala na si Insuk, ang bunsong anak na babae ang opisyal na humalili sa kanyang posisyon. Si Hanjin ang tuluyang namuno at umakay sa Jia Group. Kasabay nito, sa kabilang panig, natagpuan ng ina ni Jun ang liham ng kanyang pamamaalam. Tila matagal nang alam ni Jun ang lahat, ngunit pinili pa rin niyang manatili at mamatay kasama ang babaeng mahal niya. Sapagkat ang buhay na yon, matagal na niyang inialay kay Insuk. Bagaman labis ang sakit, naunawaan ng kanyang ina ang tapat na damdamin ng kanyang anak. Wala siyang nagawa kundi yakapin ang stuffed toy na alaala ni Jun at magpatuloy sa mga susunod pang araw. Sa huli, ang kasakiman at walang tigil na pag-agawan ay wala ring naidulot na mabuting wakas. Ang buong buhay na ginugol sa paghahabol sa karangyaan, kayamanan, at mataas na katayuan ay nauwi rin sa kawalan. Kaya sana ay lagi mong panatilihin ang katahimikan ng iyong puso. Pahalagahan mo ang payapang buhay at lumayo sa mga alitan at panandaliang pag-agawan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.